Kaugnay sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na matindi rin anya ang korupsyon sa judiciary at iba pang issue. Makapanayan po natin si Atty. Alan Panolong, National President, Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga po sa ating mga kababayang Pilipino. Atty. Panolong, sa inyong obserbasyon, parehas ba kayo nang nakita ni Ombudsman Remulla na matindi ang korupsyon sa hudikatura? Sa akin pong pananaw, meron pong katotohanan na meron talagang nangyayaring corruption. Pero yung magnitude, no, ng corruption sa hudikatura, tingin ko po isolated case po ito. Mangilan-ilan po ito at mas marami pong tuwid at ethical na mga membro ng huwes. Maaari bang pakidetalye anong klaseng korupsyon po ang kayo po mismo ay nakakita o natanggap na impormasyon? Actually, ang narinig ko natin is yung talagang merong fixing of a case, no? Halimbawa, meron pong isang abogado, nilalapit or ginagapang po yung isang kaso para mapanalo yung kanyang kliyente. Okay. In fact, meron pong mga instances na kung saan ang Supreme Court mismo ay may isang abogadong tinanggalan ng lisensya dahil sa pag-represent niya sa kanyang kliyente na kung saan kaya niyang ipapanalo ang kanyang kaso sa pamamagitan ng pagbibigay ng padulas. So, these are actually isolated cases. Hindi naman po ito rampant. Kasi mas maraming matitinoy huwes at empleyado ng yes. Sa magkano naman po umaabot ang ganito mga padulas? Hindi po natin alam, no? Face-to-face basis. Pero yun na nga po, yung pong nahuhuli po yan. And, kalimitan po, ang may nakagawa nito is yung abogado. Opo. Hindi naman talaga yung puwesto. So meron na pong na-discipline ng Supreme Court na isang abogado tungkol dito. Pero as I said, ito po ay mga isolated cases. Okay. Po. Matapos po itong pahayag ni Ombudsman Remulla, ano pong gagawin ng IBP para kahit papano makatulong din po, no, sa ganung perception? Unang-una, malaki po ang tiwala natin sa judikatura sa judiciary. Yung pong allegation of corruption, kahit saan naman pong ahensya yan, meron po yan. Pero kung sasabihin natin talamak or rampant, ay hindi po ako sumasangayon doon. So, in fact, kami din sa IBP, meron ding mga bagay or may mga kaso na kung saan na nare-refer sa amin patungkol sa isang abogado na merong hindi maganda or kanais-nais na aksyon tungkol sa kanyang kaso. Let us say, meron po siyang unethical conduct or misconduct. No? So, inimbestigahan po natin yun at may corresponding recommendation po tayo sa Supreme Court. At talauna naman po sa Supreme Court, dinidisiplina yung abogado na involved. Attorney, samantalin ko na rin po, sa Pebrero, mawawala na yung 1-year ban. At may mga ilang grupo na maghahandang magsampa ulit ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ito ba'y dapat pa? Produktibo po ba ito at matutuloy na sa paglilitis? Depende po yan sa pamamaraan o anong klaseng pamamaraan ng pag-file nila ng kung sino man yung interesado mag-file ulit ng impeachment complaint against the Vice President. So, pag nakakomply sa constitutional requirements, pwede ko baka pwedeng mag-proceed yun. Pero at the end of the day, again, depende po yan. Kung unang-una, meron ba talaga interesado? Pangalawa, is that anong mekanismo ang gagawin nila para halimbawa hindi na maulit yung naunang ginawa nila. Or pangatlo is that naka-require ba does it comply with the constitutional requirements? So yun po yun. So pag nag-comply po siya sa constitutional requirements, then tingin ko baka pwedeng umusad yun. Maraming salamat, IBP President Atty. Alan Panolong. Ingat po. Maraming salamat, Igan, at magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. Samantala, susubukan kunin namin ang pahayag ng Korte Suprema kaugnay sa umano'y katiwalian sa hudikatura. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube
para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.